Ayun nga pala, paalis nga pala kaming tatlo. Bale, kakain nga lang kami sa labas para i-treat tong anak namin. Dahil nga tapos na yung school year nila. So this year nga pala, she's turning third standard na. At di ko lang alam kung ano yung mangyayari sa amin. Dahil nga habang patagal ng patagal, pahirap naman yung Hindi subject niya and Malayalam subject. May nagtatanong nga pala sa akin kung ano nga daw ba yung itsura ng Kerala. Well, I'm gonna show you kung ano yung itsura ng lugar namin rito. So, bale, dito nga pala sa Kerala is mapapansin nyo is napaka-greeny talaga siya. Kahit saan kayo magpunta is napakaraming puno talaga rito sa amin. Nga pala yung itsura ng town namin rito. Yes po, kung mapapansin nyo is napakarami talagang mga bikes dito. At ayan po, mga bikes na nakapark, 'di ba? Akala mo binibenta nila pero no, it's not. So, lahat po talaga dito is madalas kinagamit nilang pang transpo is yung bike. Kahit may mga sasakyan sila is prefer ng mga tao dito yung bike kasi mahilig talaga sila sa singit-singit. At kung mapapansin nyo din, madalas talaga mapapansin nyo rito is yung mga car nila dito is maliliit. Hindi sila mahilig sa malalaking car na katulad sa atin sa Pilipinas. Siguro nga is sanay talaga sila sa singit-singit. Kasi pag malaki, 'di ba, hindi ka talaga makakasingit rito. Oh, ayan nga, kung mapapansin nyo din is bihira lang din yung mga tao dito na naglalakad. More on naka-vehicles talaga sila. Ewan ko ba, mga tamad lang siguro sila maglakad rito. Dati kasi nung nasa Pinas kami is nakikita ko talaga yung mga Indiano na ang hihilig maglalakad. Pero dito po is bihira lang din talaga. Dito sa lugar namin is kung mapapansin nyo is malinis talaga siya. Kung mapapansin nyo yung kalye is wala po siyang mga basura na nakikita natin sa mga videos. So ayan, you can judge now how India look like. I mean, Kerala nga pala. At ayan nga, malapit na nga pala kami sa pupuntahan namin at first time ko nga magpunta rito. At dahil nasa taas nga pala yung kakainan namin, so yung asawa ko nga sabi niya sa akin na mag-antay nga muna kami rito sa baba at pupuntahan nga daw muna niya. So ganyan nga pala yung asawa ko lagi. Every time may pupuntahan kami is pinapa-standby niya muna ako tapos siya muna yung pupunta. Akala mo, prinsesa, diba? So baling pupuntahan nga naming restaurant na to is yung kaibigan niya yung may-ari. Papasok na nga lang kami, ayan, tinawagan niya pa yung kaibigan niya. Look at me your face. Too much makeup? No. At ayan nga, at last nakapasok na nga kami. At unang ginagawa pala rito, every time na pumasok ka sa isang restaurant is binibigyan ka ng maiinom. At isa nga lang sa pinakaayaw ko dito kasi pagdating sa inumin is lagi talaga sila nagsiserve ng warm water. Hindi po sila katulad sa atin sa Pilipinas na mahilig uminom ng malalamig. Dito is more on warm water talaga sila. At hindi nga pala ako sanay sa warm water dahil nga napakainit na rito at tapos iinom pa ako ng ganyan. Chico, look at me. Chico, look at me. It's good if you make food. What? It's okay, what? It's good if you make your noodles in the house. Because it will take a long time. So better we cook in the house. No need of eating here outside. Okay, sige. Sige, you go home. At ayan nga, nauna na nga din palang dumating yung inumin namin. O di ba, lagi talagang nauuna dito yung inumin. Kaya naman bago dumating yung pagkain namin, busog na kami kakain, oh. And after a minutes nga, ayan, finally dumating na nga din yung in-order namin. So, ayan nga pala yung in-order ng asawa ko para sa kanya. Yung sa kanya is beef curry and chicken fried rice. At tapos, sa aming dalawa naman yung anak ko is yung in-order namin is chicken alfam. So, bali, ito nga pala yung mga pinakagusto ko rito sa India. At excited na nga akong tikman tong pagkain nila dito kasi nga first time kong pupunta dito sa restaurant na to. At ayan nga, unang tikim ko nga pala is ramdam ko na may something kulang. Hindi ko alam kasi madalas talaga ako kumakain ng alfam pero sa ibang restaurant naman. At dito nga is napansin ko na parang may something kulang kaya naman dinagdagan ko siya ng mayonnaise. At ayan nga, I give it a second bite para malaman ko kung may kulang ba talaga or kulang lang sa mayonnaise. At ayan nga, pagkakain ko nga, feeling ko hindi talaga siya masarap compare sa mga nakakainan ko na ibang restaurant. At sa totoo lang is hindi nga pala ako nagsasalita dito kasi nga iniisip ko baka mamaya marinig ako kasi nga yung may-ari nito is kaibigan ng asawa ko.
Dito nga pala sa India, every time na kumakain ka sa labas is lagi talaga silang may pa-free toothbrush. So, ayan, ito pala yung toothbrush nila. So, every time pala kumakain sila dito is lagi silang may paganitong anis. At ayan lang pala ang ganap namin for today's video. Salamat sa panonood. Please like and follow for more videos. Thank you!